Hello, hello mga kachurba. Kamusta? Kamusta naman kayo mga kachismosa? Tayo nang magkape-kape-kape. Ay nako, init. Diyos me, napakainit. Kaya tara nang mag-chismis, chikahan. So ayun nga, di ba napachika ako sa inyo kahapon na parang gusto ko pumunta dun sa SS kahapon. Dun, mga bandang hapon, dun ako pumunta kasi medyo kumunti ang tao dun paghapon. Kahit naman dati, paghapon talaga, kunti lang. Pag umaga, napakadami dahil. Okay lang sana sa akin magpunta ng umaga kung sinong mauna. Di ba maganda rin mauna? Kaso, ang ending kasi ng diday, mahirapan ako kapag usap kung paano ako magpapaliwanag. O dahil, kaya pumunta ako hapon. Buti na lang, kunti lang yung tao doon. Tapos, dinala ko na lahat ng paper. Lahat ng mga paper ko nung na-hospital ako, simula nung na-hospital ako, hanggang sa nagpa-check up ako. Lahat ng papel, dinala ko na kay. Hindi ko talaga alam dahil kung anong pipiliin niya. Kasi nga, wala nga akong kasama dahil, di ba, dati pa ako gusto magpunta doon. Ay, naku, wala namang kakwenta-kwenta yung mga kasama ko, ay magsipagsama sa akin. Pero ako kasi, nanghinaya kasi ako. Oo nga, wala na akong trabaho. Pero matagal ako nag-SS. Oo, ilang taon na. Siguro, 15 years na mahigit. Kaya, marami na rin siguro akong naging member ng SS. Kaya nag-try lang ako pumunta doon. Kasi nga, yung last na trabaho ko, bago ko na-stroke, na isang buong taon, wala kaming kaltas noon. Kasi wala rin naman kaming kaya kumpleto yung sahod namin dati kasi wala pa kaming mga kaltas noon. Tapos, tinanong ako yung mga number. Ay, best ilista ako, nalista ko kahapon dahil hirapan ako magsalita. Magsulat-sulat ako. Kasi sa bahay pa lang, pinag-aralan ko na ang sasabihin. At least, ang nangyari, panausap ako doon ni Madam doon sa office ng SS. Ma'am, ito po yung pa-check na lang po kasi hindi nga po ako makapag-salita masyado kung ano pinag-uusapan natin. Yun. Tapos, ayun, pinapili ko siya doon kung anong kailangan. Yun, hinanap niya lahat. Sa dami ng dala kong papel, o dahil, ay, hindi ko rin maintindihan kung ano yung sinasabi niya na kailangan niyang requirements. O dahil, ayun, bigay ko lang sa kanya, at least nakapili naman siya. Tapos sabi niya, ganito, ganyan. Pero nakatingin lang ako sa kanya, tinitingnan ko, pinagpapakinggan ko. Sabi ko sa kay Madam nun sa SS, ay pwede ko ba mag-video ako? Kay, at least, pag natapos po, pakilala at parinig ko na lang sa kapatid ko doon sa bahay kasi hindi ko po maintindihan yung pinag-uusapan natin. Ako nakakaloka. Yun, sabi niya, hindi, sige, ano ko na lang kung mga dapat mong gawin kung may mga sulat ng sinulatan siya. Parang color ganun, kulay orange. O, ito na yung mga nilagay ko dito na dapat mo lang susulatan pagbalik. Tapos, ito yung pangalan ng doktor mo dati, pumunta ka doon sa ospital para mapirmahan. Yun. Pina-sticker, pinadikit niya sa akin doon yung papel para maalala ko doon, baka umawala pa yung papel. Pinag-stapler niya para hindi magkasabay-sabay, magkasama-sama. Pero salamat sa Diyos, kaya buti na lang mabait si ate. Tapos sabi niya, tapos ito yung papel mo, isang form na papunta ng SS, kailangan pagawa ka ng ATM. Ayun ang problema. Kaya paano kung punta sa, paano ako madali naman siguro makipag-usap doon sa pinaka-bangko. Kaso, ang inaano ko, yung pag nagsulat, samantalang simula sa pulang panahon noon hanggang yung trabaho ko, naggagawa ako ng ganyan. Kaya alam ko, sana makover ko paano kung gagawin doon. So, kailangan ko na lang magdala ng 100 pesos lang para makakuha ako ng ATM. Tapos, pupunta ako dun sa ospital. Gusto nga ng kapatid ko, samahan ako ng kuya ko, yung nag-aalaga sa akin dati. Kaso, ang layo kasi niya, dahil. Kasi pupunta lang naman doon, magpapapirma. So, sabi ng mga kapatid ko, sige, magtatanong ako, kaya ko yan. Malalaman ko din yan, basta masulat ko yung pangalan ng doktor para lang makapagpirma lang doon para sa SS. Yun, sa awan ng Diyos, late ako dahil. Pang Martes ang kanyang check-up, tuwing Martes ang kanyang schedule. Kasi may kahapon pala ay Martes. Next week ako pupunta para maantay ko si doktor. Kasi tuwing Tuesday lang siya. Sana makapunta ako ng next week, Tuesday. Kaya sana talaga, yun na lang ang pinaka-problema ko, ang pagpunta dun sa ospital. Kaya doon pagpunta ng bangko. Kasi yun ang isang problema ko rin dyan, yung pagtawid. Ibang kalsada yun yung papunta sa ospital. Kaya baka may okay, siyempre, dati alam ko talaga magbalik-balik sa ospital ay sa kalsada. Kaya lang yung nagka-problema ako na ang problema ko ay mata. Kaya nagkakaroon ako ng stress na pagpunta po sa mga kalsada. Tapos, yun sa bangko, ang gagawin ko na lang, alam ko naman dati yung simula sa paggawa ng mga ATM. Siguro punta na lang ako mag-isa kasi ayoko na pili sa kanila, sa mga yan. Ayaw nila ko naman, kala sila. At least, magkaroon ako ng pang gastos ko, ng gamot. Siyempre, at least, maganda lang doon, yung sisisi. At least, hindi na siya magkaka-stress, kakapunta sa akin, magpagagawa ng paraan niya pag nabili siya sa akin, napunta ng bili ng gamot, siyempre, pangkain ko. Yung kaya, pasalamat na matapos ko na yung mga requirements ko sa SS para, malaking tulong na rin sa akin, lalo na sa kapatid ko kasi, para hindi na siya ma-stress sa kakano sa akin, kasi nga, di ba, wala na nga akong trabaho.
Yun, pagpunta ko sa SS, galing ang bitbit ko na yung requirement, tawag doon yung form na napirmahan ng teacher, ng doktor, tsaka yung sa para sa ATM. Ang alam ko, pag pumunta ako sa SS, pagpasa nun, may isang, ano pa, makipag-usap pa rin sa doktor ata doon sa SS. Okay lang, at least, ayun lang, kung ano yung makausapin ako ng doktor doon, bibitbitin ko ulit yung mga ibang requirements ko lahat para makita siya ni doktor ng SS. Yun, basta masabi ko na lang kung dapat masabi. Yun, pagpunta ko sa SS, kung ang mag-check na sa akin ay yung doktor doon sa pinaka-SS office, at least masabi ko na lahat kung ano ang problema ko sa ano ko. Yun. Kaya, after nun, napunta ako doon. Sismis ko na kayo, syempre. Sismis ko na kayo.